Marahil nakilala natin ang bayan ng Mulanay, Quezon noong 1996 dahil sa pelikulang Mulanay, sa Pusod ng Paraiso. Pero ngayon, nagiging matunog ang Mulanay dahil sa unti-unti nitong pag-aahon mula sa kahirapan. Kung apektado ang mga mamamayan, apektado rin ang mga namumuno dito. Si Mayor Den Macsino ay di naiiba. I look at it as an opportunity. Masama ang connotation kasi we are among the poorest. But then, I look at things positively usually. That would be an opportunity to my community kung talagang magiging totoo yung kalahi. At mahalaga sa solusyong ito ang pagpapaunlad ng lokal na pamahalaan at ang pagpapalapit nito sa mga mamamayan. Ang maganda pa nito, bago pumunta sa Barangay Development Council, sanay na yung mga barangay na dapat siyang dumaan muna sa Barangay Assembly. So kung baga nagkakaroon muna ng assessment sa barangay, ano yung kailangan ng mga tao bago mag-come up ng project. So yung sustainability ng project sa kanila nakasalalay. Bago pa matapos yung project, nakasiguro na mayroong mechanism para masustain ito in terms of funding and in terms dun sa mga taong dapat, committee at tao na dapat magpatuloy. So yun yung isang magandang meron ang kalahi. Mula sa mga matatayog na kabundukan, mga sakahan sa kapatagan, mga pamayanan sa tabing dagat, sinisikap abutin ng Kalahi Seeds ang mga pinakanangangailangan ng tulong na labanan ang kahirapan. Yung transparency, napakahalaga nun eh. Sabi nga nung mga kapitan, nung ibang kapitan, pag sinabi natin kalahi, alam nung tao na wala akong kinita rito. So in the part of the mayor, ganun din. So kitang-kita yan. Alam ng tao na sila yung humahawak ng pera. Kami, wala kaming say dun sa perang yun. Actually, we knew we received 48 million in terms of total cost. Pero, can we quantify education? No, we cannot. Yun pagpapahalaga nila sa sarili that they were empowered to be part of the system, to be part of the government in the implementing the project. Napakahirap i-quantify yun. Ang kwento ni na Mayor Den at Mariza ay di lang mga kwentong naglalarawan sa laban sa kahirapan. Ang mga ito ay mga kwento ng pag-asa at pagbabago. At di lang basta pagbabago, kundi pangmatagalang pagbabago. Simula po noong 2003, nagpapatupad na tayo ng kalahi sa bayan ng Mulanay. 2003 to 2006, tumanggap ang bayan ng Mulanay ng 25 million. Yung 25 million na yon, naging 49 million pagkalipas ng 3 taon sa pamamagitan ng napakaraming projects kasama ang mga iniambag ng mga volunteers, kasama ang donasyon ng mga private individuals, kasama ang bigay ng barangay at ng bayan. Noon pong 2008 hanggang 2009 ngayon, nagpapatupad tayo ng isang kalahi na tayo lamang ang meron. Tayo lamang ang pinagkalooban ng 14 na milyon sa bayan ng Mulanay sa 20 bayan sa Region 4A at Region 4B. Nitun po namang 2009, noong February, tayo ay nag-iisang tumanggap ng award bilang pinakamagaling sa Luzon. 500,000 bilang pinakamagaling na local government unit sa Luzon at 300,000 bilang pinakamagaling na punong bayan sa Luzon sa pagpapatupad ng nasabing kalahi program. Higit sa anumang karangalan o statistics na patunay, sa mga buhay na nabago, mga pangarap na natupad, kumpiyansang naibalik sa sarili, sa dangal na naibalik sa pamayanan, at sa bagong sibol na pagkakaisa at pakikipagtulungan bilang isang komunidad.
Dito nakikita ang kahalagahan ng Kalahi Seeds. Hindi tunay na demokrasya ang natatamasa natin kung hahayaan nating manatili sa kahirapan ng ating sarili at ang ating mga kapwa. Naniniwala ako sa layunin ng Kalahi Seeds na solusyonan ito sa pamamagitan ng pag-empower sa komunidad at mga lokal na pamahalaan. Naniniwala ako na unti-unti, posibleng wakasan ang problema ng kahirapan sa Pilipinas. Sana kayo rin. Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. Kung may pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simula na ang magtanim ng mabubuting gawain. Dahil sino pang